Hey guys, Huba Paiba. So after duty ko nga is dumiretso na kagad ako dito sa locker ng aming post. Dito kasi sa Finland wala siyang door-to-door na delivery. So pupuntahan mo talaga siya sa mga supermarket or kung saan nila dinadrop off yung mga pakete or yung package mo. So ayan, may code silang ikitext sa'yo tapos kusa nang magbubukas yung door ng locker. Buti na nga lang at nakabike ako kasi hindi ko alam na ngayon pala siya darating kasi bigla-bigla na lang sila magte-text kapag ka nasa loob na ng locker yung iyong package. Actually, dalawang box yan. Kung nakikita nyo sa video, dalawa yung locker na binuksan ko. Pero inuna ko nang iuwi yung isa, tapos sinunod ko namang iuwi yung pangalawa kasi nga hindi siya kakayanin sa bike ko. Dahil yung basket, kailangan ko pa itali. So, nanghiram nga lang din ako ng packaging tape para itali ko or para idikit ko pala yung pinaka-box ko doon sa basket ng bike ko. Actually, magaan lang naman yan. Kung tutuusin, pwede ko sanang bitbitin. Kaso nga lang, nakabike ako, kaya kailangan ko siyang ilagay. Hindi naman pwedeng iwan ko yung bike ko dun sa store since wala akong gagamitin sa pagpasok bukas. So, kung tatanungin nyo kung ano yung mga yan ay yung mga jacket ko for winter. So, may jacket naman ako na dinala galing Pilipinas pero ang sabi rin kasi sa akin, manipis pa rin yun. Actually, makapal na yun pero manipis pa rin daw yun para sa lamig na mararanasan namin this winter. So, nagpe-prepare na kami kasi syempre, mas mahal siya kapag bumili ka sa oras ng winter mismo. So, nakita ko lang tong site na to, aboutyou.com. Nakita ko na medyo nakasale yung mga products nila from 100 euros and 50 euros nakasale siya, something 20 euros and 25 euros, 30 euros. So yung isang nabili ko, talagang mahaba siya sa akin since maliit lang ako na babae at matatangkad kasi yung mga finish dito, 'di ba? So talagang yung parang hanggang under ni nila is sobrang mahaba na sa akin. Pero in terms naman doon sa dalawang nabili ko is tama lang yung haba niya. So makikita nyo dyan na makapal na yan pero hindi ko pa rin sure kung talagang tatablan pa ako ng lamig or hindi na. So kailangan ko pa rin bumili ng warmer kahit na nakabili na ako ng ganyan. Alam nyo, sabi nga ng husband ko, parang yung comforter daw ng anak ko sa Pilipinas na hinihigaan niya. Kasi may parang kutsyon talaga siya. Ang tawag nila dyan is topataki. So yung topa ay something puff jacket. So ganun siya. So ngayong sinuot ko siya, tinry ko, ang init na talaga niya nung sinuot ko siya. Pero syempre, hindi pa naman ganun kalamig sa loob ng kwarto ko. Tapos pinili ko talaga yung ganyan, yung malaki yung hood niya sa ulo. Para din syempre, hindi ako lamigin pagdating sa buhok. Kasi kung basa yung buhok mo, tapos lalabas ka habang nag-i-snow, parang masakit siya sa ulo. Tapos ito yung second na pakete niya. Bali yan kasi ay medyo mas malaki dahil dalawa yung laman yan sa loob. Magaan lang naman kasi dahil magaan lang din naman yung jacket, sadyang hindi lang natutupi ng maigi. Alam nyo, nakakatuwa dito kasi yung mga pakete or yung mga packages nyo, kung mapapansin mo dun sa box ko, as in napakalinis niya. Tapos, napaka presentable pa rin nung kinuha ko siya dun sa loob ng locker. Kumbaga, nandun talaga sila sa word na handle it with care. Tama ba yun? So, ganun siya. Kaya kung mapapansin nyo, parang bagong-bago pa rin yung box. So, kahit na halos 2 weeks ko siyang inantay. Dito kasi hindi uso yung darating kagad siya kinabukasan or after 3 days. Inaabot kami minsan ng months, minsan 2 weeks, minsan 1 week. Maswerte na pag 1 week. So, ayan yung unang kinart ko talaga na una kong kinart pero hindi ko pa check out. So parang tinabi ko lang siya in case na i-check out ko na siya, may kita ko siya sa basket. Ito yung mas natuwa ako kasi ito talaga yung sa description niya is parang double puff daw talaga yan. So makapal talaga yan siya at sobrang saktong-sakto siya yung haba sa akin at talaga namang makapal siya pati ang hood niya. Kung mapapansin nyo, tuwan-tuwa na ang lola nyo dyan. Alam nyo, natatawa nga ako sa itsura ko kasi para na akong penguin malamang pag naglalakad ako sa winter. Tapos parang binibit-bit na lang ako ng jacket kasi ang payat ko, diba? Tapos ang laki ng jacket ko. Yung brand lang ng pinagpilian ko is Only at saka Noisy May. So, hindi na rin ako nagbili ng pinaka-branded kasi inisip ko din parang hindi na worth it sa akin na gumastos ng ganun kalaki. Since halimbawa, yung price ng jacket na 100 euros na branded, kung tutuusin, ilan na yung mabibili mo doon. And gagawa na lang natin ng paraan para hindi tayo lamigin masyado. Yan lang yung kaya ng budget natin sa ngayon. At hindi naman kailangan na lakihan natin yung budget para lang din makapag-prepare tayo sa winter. Tapos may mga nagbigay pa naman sa amin ng jacket na magagamit namin sa winter, pati ng boots. So yun pa pala yung kailangan ko. Gloves,
boots na pang winter, at saka yung aking scarf, at saka yung leg warmer, at saka yung body warmer, at saka yung pinaka socks mo kapag winter. At yun pa palang yung para pala sa higaan ko, yung comforter para hindi talaga ako lamigin. At ito na nga yung last na Topataki na binili ko. Iisang seller lang siya, isang shop lang siya. It's About You. Ayan, 'di ba? Tinuturo ko diyan na hindi siya ganoon kahaba. So kausap ko kasi diyan yung husband ko sa video call, kaya pinapakita ko sa kanya at excited din siyang makita at i-unboxing yung binili ko. So ayun lang guys. Sana natulungan ko din kayo kung saan kayo pwede makabili ng murang jacket. At bilisan nyo na kasi parang paubusan ng paubos yung mga sizes ng mga naka-sale nila. Yun lang guys. See you on my next vlog. Kitos palyon. Hey Pop!